Dismayado na ang mga taga Mindanao na sumusubaybay sa hearing ng Maguindanao Massacre case halos isang taon matapos ang insidente. Ito ang report ni Andrea Bautista. Dumarami na raw ang nawawalan ng gana sa takbo ng kaso ng Maguindanao Massacre. Base sa survey ng Social Weather Station o SWS, mula 44% noong Disyembre, umangat sa 47% ang bilang ng mga taong dismayado sa Maguindanao Massacre trial. Karamihan sa kanila mga taga Mindanao. Aminado ang public prosecutors na mabagal ang takbo ng kaso. Ang malungkot dito kasi hindi lang naman sa mga prosecutors sa DOJ na na-assign dito sa Maguindanao Massacre, hindi lang naman ito ang hinahawakan naming kaso eh. Hindi rin daw kasi na ipapaliwanag sa publiko ang eksaktong estado ng kaso, lalo na pagdating sa mga legal na proseso nito. Kahit na gusto nating matapos to sa 1 taon, 2 taon, hindi naman, this is beyond our control really. There are 197 accused. Kailangan naming patunayan kung ano yung naging partisipasyon ng bawat akusado sa pagpatay ng bawat 57 na biktima. Sa ngayon, 5 testigo pa lang ng prosekusyon ang sumasalang sa witness stand. Nakakawalong hearing pa lang sila. Ilan na rin ang remedyong ginawa para mapabilis ang Maguindanao Massacre case. Sa darating na Disyembre, 2 na ang hearing kada linggo at bawat hearing kailangan 2 testigo ang iprepresenta. Magsasampa na rin ng motion sa Korte Suprema ang National Union of Journalists bukas para hilingin ang live coverage sa hearing. Isang bagay na suportado ni Pangulong Aquino. Nirekomenda na ng palasyo ang NBN4 para humawak ng live coverage. Andrea Bautista, News 5. Usap-usapan ngayon ang balak na palitan ang slogan ng Department of Tourism para makaengganyo ng turista sa bansa. Approve naman kaya ito sa mga Pinoy at turista? Fritz Cabial, sagutin mo. Hindi naging kasing ganda ang pagtanggap ng publiko sa bagong slogan ng Department of Tourism na Pilipinas kay ganda. Mismo ang tagahikayat sa mga turista na pumunta sa Pilipinas, hindi approve dito. Gaya na lang ng veteranong tour guide na si Mang George. The wow, whether you are in other countries, is also wow. That's an expression. But yung gandang Pilipinas, when you are in other country, what's that ganda means? Maging ang ilang turista, aminadong mas maiengganyo sila kapag naintindihan ng slogan. More authentic in your own language, but it is harder to understand. I think wow is better. If I saw that over in the US, I probably wouldn't know what it means. Kung sakaling palitan ang slogan ng wikang Filipino, dapat daw ay may translation ito. Kaya naman ang ilang Pinoy, kanya-kanyang isip ngayon ng mas epektibong pamalit sa slogan. Pati ang posibleng maging image model ng slogan, may kanya-kanya silang pambato. Pilipinas, wow na wow. Greater Philippines kasi 'di ba mas maganda siyang pakinggan kaysa Wow Philippines. Okay, kung sinong pwedeng mag-model noon, sino nasa isip mo? Siguro si Manny Pacquiao kasi pambansang kamao eh. Ang ilan naming nakausap, naging inspirasyon pa si Mommy Janisha. Pilipinas, palong-palo. Palong-palo, ibig sabihin sikat na sikat, tsaka mas maganda. Si COMELEC Commissioner Gregorio Larazabal, nagawa pang i-tweet ang kanyang suggestion na Let's Go Philippines. And you can tap Manny Pacquiao, Lea Salonga, Saris, and Venus Ra. So, for example, Philippines, let's go. Let's have an adventure in a major way. Sabi ng DOT, hindi pa naman pinal ang bagong slogan. May mga bumabatikos, may mga humahanga. Mapalitan man o hindi ang slogan para sa tourism campaign ng Pilipinas, higit na mahalaga pa rin daw ang serbisyo, magagandang tanawin at maging mga Pilipino na siyang may pagmamalaki sa buong mundo. Fritz Cabial, News 5. Nakakuha agad ng 200 bilyong piso mula sa government financial institutions si Pangulong Aquino para pondohan ang kanyang public-private partnership initiative. Pero ano nga ba ang pakinabang dito ng ordinaryong Juan? Ito ang report ni Gerard de la Peña. Dagsang mahigit 500 mamumuhunan sa investor briefing ng gobyerno kanina. Senyales daw na kumpiyansa ang mga negosyante sa mga proyekto ng Administrasyong Aquino. Ilan sa balak ng gobyerno ang masimula na ang extension ng LRT at MRT sa Cavite at Rizal, ang pagdikitin na ang South Luzon at North Luzon Expressway, at lagyan ng mga bagong airport ang mga probinsya ng Albay, Bohol at Misamis Oriental. Si Pangulong Aquino na mismo ang nanawagan sa mga investor na ibuhos na ang pera sa mga proyektong ito na nagkakahalaga ng mahigit 100 bilyong piso. I was elected on the promise to reduce poverty and fight corruption.
And to this end, we have taken steps towards increasing spending on programs that are meant to reduce poverty. Hindi naman nabigo ang Pangulo na makuha ang suporta ng mga malalaking negosyante sa bansa. I think it's good. It gives one a better sense of optimism moving forward. No? We are ready to move together with the government. Inaasahang masisimulan ang mga proyektong inilahad ng gobyerno sa susunod na taon. At kapag natuloy ang mga proyekto, hindi lang daw giginhawa ang pagbiyahe sa bansa, libo-libong Pilipino rin ang magkakatrabaho sa mga ito. Gerard de la Peña, News 5. Action sports po tayo mga kapatid. Nakadalawang sunod na panalo na ang LA Lakers matapos ang dalawang sunod na talo noong nakarang linggo. Wagi ang Lakers kontra Detroit sa score na 103-90. Kumanala si Kobe Bryant ng 33 puntos kahit pa hindi pa siya naglaro sa fourth quarter. 25 points ang dinagdag ni Pau Gasol para sa Lakers. Sa Miami po, nakapagtala ng season high 35 points si Chris Bosh para pangunahan ng Miami Heat laban sa Phoenix Suns 123-96. At tulad po ni Bryant, pinagpahinga na rin si Bosh sa fourth quarter na laban. Si LeBron James ang sumalo sa scoring sa kanyang 20 points habang si Dwayne Wade ay kumanada ng 17. Sa kabila naman ng napipinto niyang divorce sa aktres na si Eva Longoria, umiscore si Tony Parker ng 21 points para pangunahan ng San Antonio Spurs laban sa Chicago Bulls. Nakabawi ang Smart Gilas Pilipinas team sa second round ng basketball competition ng 2010 Asian Games sa China. Tinalo ng koponan ang Qatar sa score na 90-68. Unang yumuko ang Smart Gilas sa koponan ng Iran na siyang Asian champion ngayon. 3 laban pa ang natitira sa Team Pilipinas sa second round laban sa mga bansang Japan, India at Taipei. Kailangan may panalo na Pilipinas ang 3 laro para makapasok sa medal round. Napako naman sa 5 ang napanalunang medalya ng Team Pilipinas sa Asian Games. 1 ginto mula sa bowling at 1 bronze mula sa bowling at wushu at 2 sa dance sport. Yay! Okay. Meron akong chika, si Spider-Man, alam ko na kung saan nakatira. At ang mga kasama, 400 na tropa ng gagamba. Sa Melbourne, Australia, kilalang-kilala itong si Nicholas Hope with his tarantula. Di man lumilipad at walang sapot na binubuga, pero Spider-Man ang tawag sa kanya. Isang record attempt na nakakagulat, 3 weeks na pagtira sa loob ng kanyang shop habang may 400 na gagambang nakakalat na pwedeng ikamatay kapag siya ay kinagat. Pawang makamandag, nakakakilabot, mga usisero, halos puro takot. Kabisado raw niya spider sa palibot, ngunit pag nabugnot, isa lang ang sagot, si Nick, siguradong tapok. Anak ka ng gagamba. Mga bata, alam nyo ba na ang tarantula, isang uri ng gagamba na talamak sa mga bansa sa South America? Black at brown lang ang kulay ng mga tarantula, umabot hanggang 18 pulgada ang kanilang haba. Nakamamatay din ang gagambang ito dahil sa lason na kanilang angkin. Ay, naku po, ito pa rin ang makatas video. Kaya naman po, abangan nyo pa ako, lilipad muna sa buong mundo. Mga asong walang awang siniksik sa isang van sa NLEX na rescue mula sa Katayan. At panoorin ang pinakabatang F1 driver na nanalo sa Makati Super Big